Sawang-sawa na akong maging mabait. Sabihin mo sa akin, Nestor, kung ano ang mas masama, ang aswang na pumapatay ng tao o ang aswang na ikinahiya ang kanyang sariling lahi. Mang Nestor, sa inyo na lang to. Hindi ko yung kailangan. Ha? Ay, Oro, anong bagay na ito? Talaga? Bakit naman niya ako binigyan ng ganito? Anong gagawin ko rito? Bakit mo binigay sa matandang yun? Ang itim na mahika. Oro. Huwag ka naman problema, Anam. Di ko kailangan ng kasunduang pagsasanib. Ayoko maging isang dambuhalang kurita, no? Tsaka may tiwala ako sa aking pagiging aswang. Kay Mang Nestor na lang yun. Para magamit pa niya sa pagligtas ng kanyang buhay. Si Mang Nestor ang mag-alaga sa atin sa loob ng 10 taon. Siya lang ang nagtuturing sa ating bilang kapamilya. Bilang aswang. Ay, bakit ba kailangan maging masama ang gawain ng mga aswang? Bakit ba hindi pwedeng mabuhay ng matiwasay ang dalawang nilalang? Sa totoo lang, kabilaan ng mga balita tungkol sa pagpaslang ng mga aswang. Malapit na ba talagang maubos ang lahi namin? Ang kumpanyang ito na ang nag-aruga sa akin. Simula nang subukan kong mamuhay bilang tao dito sa Maynila. Libre ang mga pakain at pwede rin ditong tumira sa gusaling ito. Sa loob ng 40 taon, nagsilbi ako sa kumpanyang ito bilang tagalinis. Masaya ang araw-araw kong gawain dito. Habang kasama ang mga kauri kong aswang at hindi ko kailangang magpanggap sa anyong tao. Kahit na alam kong marahas ang mga tao, ay pinili ko pa ding maging mabuti. At yun ang kinalakihan ko. Dahil yun ang turo sa akin ng aking mga magulang. Kabutihan para sa lahat. Para mabuhay ng masaya. Umiwas sa gulo hanggang kailangan. Pero sa edad kong ito ay marami na akong naging kasabayang aswang na umunlad ang buhay at nakapagpatayo ng mga sariling bahay, mga ari-ari ang sobrang dami at kapangyarihan dahil malakas ang loob nilang gawin ang mga bagay na marahas tulad ng pagpatay kabali ang marangyang buhay. Ang mga dati kong kaibigan ay tinalikuran na rin ako. Hindi na ako mabati ng mga dati kong kakilala. At minsan ay kinukutya pa nila ako dahil wala man lang daw akong naipundar sa loob ng mahabang panahon ko rito. Tumanda raw akong mahinang aswang at walang narating sa buhay. Narito na po ang mga bagong espiritu ng dambuhala, Panginoon. Kompleto po iyan. Pwede niyong tingnan. Maraming salamat, Cindy. Mga panibagong supply na naman ito ng aking kapangyarihan. Magagamit ko ang lahat ng ito sa pagsakop ng mundo. Sino ito? Parang may bata. Buboy! Buboy, asan ka na, anak? Ikaw talaga. Naku, pagkamalan mo na namang lolo mo yan. Wala yan, iha.
Naiintindihan ko. Ganyan talaga ang mga bata. Nakakatawa naman siya. Pasensya na po kayo. Hindi nga po pala nakakapagsalita si Buboy. Pinanganak po siyang ganyan. 1 linggo na kasi silang hindi nagkikita ng lolo niya. Ang totoo po niyan, wala na ang kanyang lolo pero hindi pa rin niya alam. Ay. Oo nga naman. Bakit ba nakalimutan kong umuwi? Kaya ngayon maglalaro tayo, Apo. Tara na, saan mo gustong pumunta? Pepe, pero nakakahiya po lolo. Baka may pupuntahan pa po kayo, nakaka-istorbo na po kami ni Buboy. Ay, huwag kang mag-alala. Okay lang naman ako. Nakakawala ng pagod ang mga bata. Tara na. Bakit naman ganito? Ito na ata ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Hindi ko mapigilan ng maluha. Hindi ako nagkamali sa pagpili ng kabutihan at yun ay nagbunga na ngayon. Nagkaroon ako ng kaibigan sa anyo ng batang ito. Ang malas naman, Nestor. Dito ka ba sa batang to nakipagkaibigan? Iho, ayos ka lang ba? Hindi. Paano? Bakit ikaw? Lolo, kayo na po ang bahala kay Buboy. Hindi. Bakit nasira ang pinakamagandang araw ko? Dinamay mo pa ang walang muang. Napakasama mo. Sawang-sawa na akong maging mabait. Sabihin mo sa akin, Nestor, kung ano ang mas masama, ang aswang na pumapatay ng tao o ang aswang na ikinahiya ang kanyang sariling lahi. Magpapakilala lang ako ulit, tandang Nestor. Ako si Romeo. Kasabayan ko lang naman si Oro at Anam na kinulong sa loob ng kumpanyang matagal mo nang pinagsisilbihan. Paborito mo ang dalawang yun, di ba? Siguro naman alam mong patay na sila. Kaya ako ang bagong tagapagligpit ng mga negosyante. Ako lang naman ang tumodas sa lolo ng mag-inang tinapos ko sa harapan mo. Tagapagmana kasi ang dalawang yan ng negosyo ng isang malaking kumpanya na kalaban ng kliyente ko. Kaya pasensya ka na. Tatapusin na rin kita para mawala na rin ang paghihirap mo. Ayoko man sirain ang magandang senaryo kanina. Napilitan din ako. Huwag mo rin sanang kalimutan na kaya kami nakulong dahil pinatay din ng mga bayarang tao ang aming magulang at ibinenta kami sa kumpanyang matagal mo nang pinaglingkuran. Ang sunod ko nga palang misyon ay magtungo sa Bicol upang hanapin ang mga pumatay sa magulang ko at ang nagbenta sa akin. Kasama rin yan sa kontrata. Kaya masaya din akong nakalabas at napiling tagapagligpit. Kanina ka patawa ng tawa, tanda. Anong nakakatawa? Anong? Di maaari. Paano nagkaroon ng itim na mahika ang matandang yun? Nakalabas na naman ako. Oras na para lantakan ng mga tao. Hahaha. Delikado ang buong syudad. Akala siguro ng matandang yon ay malalagpasan niya ako. Kawawa naman ang asawa kong si During. Hindi ko man lang siya naipagtanggol.
nakakatakot ang mga aswang. Bakit tumatakbo ang matandang yun? Nasaan na nga ba ang terminal ng bus?